Hello guys, welcome ulit sa ating Python tutorial. Ngayon tuturo ko sa inyo ang if condition statement, tsaka for loops and while loops. So una, open muna tayo ng VS Code. So, gawa muna tayo ng variable. For example, x is equal to 10. So dito na tayo gagawa ng if statement if si x ba is greater than 5. Print x is greater than 5. So ngayon, para gumana tong kondisyon natin, so kung si x ba is greater than 5, kung true yung condition, lalabas siya sa print natin is x is greater than 5. Kung false, automatically magdadrop siya sa else. Print x is not. So ngayon, save natin, i-run natin siya. Valid syntax. So, lalabas siya is x is greater than 5 kasi yung variable natin is 10. So ngayon, for example, lagay tayo ng 4. So, if x is greater than 5, so false siya. So, automatically, drop siya sa else. So, save natin, run natin ulit. So, x is not greater than 5. So, ngayon, para madami yung condition natin, meron tayong tinatawag na elif or else if. So, ngayon, ulit tayo. At tayo ng isa pang condition, elif x is equal to 5, and print string x is equal to 5. Tapos, lagay tayo sa else. Else x print x is lower. Save natin, tsaka run natin. So, lalabas siya sa else if na x is equal to 5. So, pag gawin natin 10, so lalabas siya ulit sa greater than 5. So, which means is true, true, tsaka false. So, gawin natin 4. So, automatically, magdadrop siya sa else. So, ngayon, turuan natin sa for loops. O ano ba si for loops? Si for loops is gumagawa siya ng sequence tulad ni list, tuples, string, or range. So ngayon, for example, gagawa tayo ng variable which is, example natin is names. So ngayon, ito ang list. So names is natin Mark, Adam, Leroy. So ngayon, gagamit tayo ng for loop. So for name in names, so print natin si name. So ngayon, ang lalabas dyan is sa first line, Mark, second line, Adam, and third line is Leroy. So Mark, Adam, and Leroy. So what if names ang ilalagay natin sa print? So kung si names ilalagay natin sa print, so tatlong beses din siyang magpre-print.
ng Mark, Adam, Leroy, pero as a list. So, lagyan natin names. Save natin. So, Mark, Adam, and Leroy. So, ganyan yung sa for loops. So, ngayon, while loops naman tayo. So, lagay tayo ng variable, example, number. So, lagay natin is 10 ay 0. While number is less than 5, then print natin yung number. Tapos, add tayo ng indentation or tawag natin na increment na plus. So, lagay natin na number plus equal to 1. So, pag i-run natin siya, mag-count siya as 1, 2, 3, 4, 5. So, run natin. So, 0, 1, 2, 3, 4. Kasi 0 ko lang yung nalagay ko sa variable. So, again, so lagyan natin ng 1. Save natin. So, 1, 2, 3, 4. So, ganun po pag-execute sa for loops, if condition, at saka while loop.